Hi guys, nagbabalik ako, si Luz, na sa YouTube channel ko na to. Sobrang tagal. Thank you talaga guys sa paghintay sa akin, sa mga hindi nag-unsubscribe dyan. Thank you sobra. Na-appreciate ko yung paghihintay nyo ng matagal sa akin. At kung nakikita nyo, may PC na ako. Let's go! Yun nga, sa sobrang tagal ko, humingi ako ng paumanhin, tawad sa inyo. Sobrang tagal ko nawala, ang dami ko talaga kasing inasikaso sa college life ko. Focus sa study, focus kay Lord. Yun nga. And wala akong time para gumawa ng video. Pero ngayon, nagkaroon ako ng time. At sa sobrang tagal ko, 'di ba, lagi ko sinasabi nung nasa cellphone pa ako nagre-record na gusto ko magkaroon ng PC. Yun nga, natupad ang aking pangarap na magka-PC kasi gusto ko i-try yung Terraria eh. And before yun, syempre, gusto ko magpasalamat kay Lord. Isang way ko lang siya mapapasalamatan gamit yung pagbigay niya sa akin ng PC, which is yung mag-share sa inyo ng Bible verse na i-explain ko rin kung ano man ang naintindihan ko or takeaways ko sa Bible verse na yon. Hello, Editor Luz here. May sasabihin lang ako about sa ganito na may iba't iba tayong revelation about sa Bible verse na ito. At kung ibang revelation ko sa akin at iba rin sa inyo, nawa ay hindi nyo ko i-bash and i-comment nyo na lang kung ano yung revelation sa inyo or takeaways patungkol dito sa Bible verse na to. Thank you! Buksan natin sa Lucas 14, chapter 14, verse 15-24. Ang title ay ang talinghaga tungkol sa malaking handaan. So ako na babasahin ko muna lahat and syempre isa-share ko yung takeaways ko. 15. Nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, "Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos." Kinwentuhan siya ni Jesus ng ganito, "May isang taong naghanda na isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nahanda na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya nasunduin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, tayo na, handa na ang lahat. Pero nagdahilan ang bawat naimbitahan, sinabi ng isa, pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangan puntahan ko at tingnan. Sabi naman ng isa, nakabili ako ng 10 baka at susubukan ko kung mabuting ipang-araro, pasensya na. At sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo. Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nag-utos ulit sa alipin niya, sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Nang natupad iyon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, nagawa ko na po ang inuutos niyo, pero maluwag pa. Kaya sinabi ng amo niya, pumunta ka sa mga kalsada at mga daan sa labas ng bayan at piliin mo pumarito ang mga tao para mapuno ang panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko." Ang takeaway ko kagad dito is dun sa talinghagang ito, yung amo ay nagre-representa Jesus. Siya yun, yung amo. And yung alipin, siya naman yung taong followers ni Jesus. And inutusan 'di ba ng amo na yung alipin ay imbitahan yung mga taong mga inimbita ni Jesus. Pero yung mga taong yun is nagdahilan ng kaya siya ganyan, kaya siya ganito. And syempre nagalit siya at
Nagalit yung amo at nag-utos ulit sa alipin niya na pumunta na lang sa kalsada at eskinita ng bayan at yung mga may sakit, yung may hirap, mga may sakit, yung mga pinapunta niya. Dumating yung mga yon. Tapos, sinabi niya sa uli, tinitiyak ko sa inyo na ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. Pinapakita dito na marami tayong time sa natin, sa mga layaw natin. Hindi, yung iba naman trabaho. Sabi nga, di ba, ibigay mo yung 10% mo sa Panginoon. Oras man yan, pera man yan, o kung saan bagay man yan, dahil nandun yung Diyos. Bigay mo ng 10%. Kung effort man yan, ganon. Pinakita dito na maraming mga tumanggi dahil yun nga, may priority sila and hindi nila priority si Lord na puntahan. At yung mga taong yung mga taong may hirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay, yung pa yung mga pumunta sa So pinapakita dito na wag dapat tayo yung maging taong pag inimbitahan ka, makilala or pumunta sa sa kunyari church, mga ganyan, is wag tayo tumanggi na sikapin nating pumunta at makapakinig ng salita ng Diyos dahil yun nga yung pinaka the best na matutunan sa sa linggong yon. Kung nawa meron din kayong mga takeaways dito sa Bible verse na to. Yun lang. Yo guys, welcome back sa Tmod Loader natin. Di ba? Nakikita nyo may Tmod Loader na tayo. Ito yung mga na-download ko. At gusto ko syempre laruin muna yung Jojo mod. Nasaan yung Jojo mod? No way, wala yung Jojo mod. Ito pala. Jojo Stand. Okay. So, anong pangalan? Luzjo. Ako si Luzjo. Game master tayo. Ang pangalan is dinaload ko rin yung 1 in a million. 1 in a million na si Foxy, jumpscare ni Foxy sa FNAF. Si Killer Queen. What? May stand ka agad ako? May stand ka agad ako? Ang bilis naman. Wala tayong arrow. Hello, Editor Luz here again. So, tinignan ko yung wiki patungkol dito and pagka-spawn mo pala, possible ka magkaroon ng stand ka agad. 20% lang yan. Na hindi mo na kailangan gumamit ng arrow. Yun. Mapalad ako kasi ganun nangyari sa akin. Left click to punch and right click to trigger any block. May B ako. G. Okay. But, ayun. Ang rules pala, isang rule. Wala ako gumamit ng melee, ay ng sword sa mga kailangan kong kalaban. Auto house. Ito yung isang gusto ko. Tingin ako lang sa idol, yun lang. Ililigtas kita, huwag ka mag-alala. Ayun, hindi ko pa nasabi sa inyo pala. May ganun ako mod. And did you pray today? Meron din sound effect ng ReZero, si Subaru, kada namamatay ako. Ayun. Okay, nabubugbog ka na siya, guys. Ang lakas naman ni Killer Queen. Ang OP ko. Okay, attack. Atakin siya! Akala mo walang trap dyan, pero meron to. Huli ka. Aray, meron bomba doon, no? Hindi ko nga alam na may bomba doon eh. Pag inapakan. Wow, ang cool mo. Ano yung pari ako? Bawal. Every 5 hit an enemy with stun attack, deal more damage. Okay, kailangan ko to. Natatawa pa rin talaga ako dun sa Gojo. Ayun, nasa jungle na tayo. So, ang left side natin is jungle. Pwede magtanim. Pwede ko siya taniman.
way. Aha, may ilaw ba ako? Killa Queen. Killa Queen. Killa Queen. Killa Queen. Ah, may zombie doon. Tol, hindi kita nakita. Ang dilim. Well, at least alam ko na kung nasa. Yun na. Dito, nagawa lang ako ng elevator kasi hindi ko pa alam na meron pala ako. Pwede pala ako mag-craft ng instant elevator. Bang! Kahit nasan tayo. Ang duga ni Killer Queen. Hindi ganito dapat si Killer Queen. Kasi alam ko si Killer Queen ano eh. Ah! No way. Gulat ako. Kukunin ko yung heart. May trap dito. Apakadugas. Kaya di ko na mind. Uy. Oh my gosh. Nakikita niyo ba to guys? Anong tawag doon? Ay! No! Mamatay pa ako. Ay, nasa taas. Nasaan ba yun? Hindi ko makita kayong lahat. Uy! Shucks. Nagulat ako dun sa bomba. Tapos pala, darkness. Blindness to lace. Kasi grabe, hindi ka makakaano. Tiyan mo, hindi mo makita kung ano nangyayari dito. Emerald, kailangan ko to. Tul, ano yun? Puti na gas covered by vicious goldfish. Ah, nangangagat yung goldfish. Sige, hinahamon niyo ako pag blood moon na. Sige, pakita mo sa akin. First blood moon ko dito. So, I got your back. Mga pagkakakilala natin. Takbo. Bala kayo dyan, iwan ko na kayo, bye-bye. Oh, no. Walang sasalo sa akin. Ito, salamander, oh. Ito! Ante sa akin, gold. Uy, magawa ng beat yung ano. Pag sinisira ako. Ayun, oh. Hindi ko siya nakikita, oh. Ngayon ko lang siya nakita na sobrang lapit niya na sa akin. Oh, tol, alala mo, ayoko na. Ito. Oh no, walang Hermes boots. Pinaka-boring talaga na session ng Terraria is yung mining. Kasi ay! Hermes boots. No, magic mirror. Di ko kailangan. Blood mo na naman. Pero ayaw ako bumalik sa taas. Bala ko. Nagpe-frame drop pa rin ako. Ah! Ano yun? Ano yung sunod-sunod? Ano yung sunod-sunod na umaatake sa akin? Ah! Babagsak. Walang bumagsak. Ayun, may bumagsak na. Ang tagal. May suspicious eye ako nakuha. Okay. Ready na tayo. Ah! Hindi pantay yung ano ko. Hindi pantay yung elevator ko. Wala. Ito. Instabator. City Buster. Grabe. Instabator tayo. Yes! May elevator na tayo sa wakas. 3, 2, 1, 0. O, diba? Naglag ako. O, ano na ako? Ay, tungsten. Siguro pag gumawa ako ng tungsten na ano, set armor, mas mataas bigay na ano, na bonus. Okay guys, ito na, lalaban na tayo mamaya. Uwi na ako, boy. Alam ko, papalagan ko na to eh. Ay, ang lala nga. Ay, ang lala nga. Ayaw pa ako paakyatin ito. Dito. Wala na tol. Patayin na tayo. Si baba. Wag, please. Maawa ka.
Maawa ka sa akin, please. Maawa ka. Ay, kaya ko pala siya eh. Ayun ang nararamdaman ko. 3-3. H. Kaya ko siya, kaya ko siya, kaya ko siya, nararamdaman ko. Kaya ko siya, kaya ko siya. Kaya ko siya, kaya ko siya, nararamdaman ko na, kaya ko siya. Okay, hindi ko pala kaya siya. Layo ako, nasa yung nurse ko. Ayun, nasa second floor. Okay, nasa second floor nga si nurse ko, tas wala pa akong heal. What? Preparation na to, guys. Kailangan ko na mag-ready. Ready na ako, siguro bubugin siya. Ito, iron skin, dalawa pang defense yan. Pantasan defense by 8. So, pwede na akong pumalag. Pero hindi pa doon natatapos ang preparation ko. Kailangan ko swiftness. Paano gumawa ng 5th swiftness ulit? Kailangan ko ng blink root tsaka ng cactus. Then, ito. Okay, magre-ready. Balikan ko na ako pag ready na. Paggabi na. Yan na guys, kusa siyang lumabas. Kusa na siyang gustong lumaban sa akin kasi sobrang tagal ko daw. Kasi pag binitawan ko, ayun, hindi na nagana yung hamon ko. So ayun, ayun na. Game. B. Buff, tol. Okay, ayaw niya kapag-buffin. Okay guys, game. Sige, bigay mo sa akin lahat ng best mo ito. Tatalungin kita. Kalma. Play safe. Spam. Okay guys. Okay. Kaya pa natin nakakata. Okay, dito. Kailangan ko na hairless boots. Okay, oo nga pala. May okay. Okay, tapos. Let's go. Isa pa habang may oras ako. Habang may oras, parang may sulitin natin. Baka mamaya pangat yung modifier ng mga spam mo. Sige, spammy. Ayun o, pinakasin ko pa siya may spam mo ito. Sige, ayos na. Okay, 20 seconds ko lang. Sige na. Kaya to. Uy! Nabagsakan siya nung star! Ito. Then set na natin yung trophy natin. First time ko itong matalo sa master mode. Let's go! IF Cthulhu trophy! May pandash na rin ako guys. Yun lang. Thank you so much sa panonood at sa pagsuporta sa akin. God bless you all guys. And to God be the glory.